Umapagpalang Diyos, lubusin at tinataas, Panginoon, pinupuri at pinaparangalan sa mga pagkakataong ito. Narito, Panginoon, ang iyong malit na lipin, Panginoon, magbahagi ng iyong salita, Panginoon. Wala akong kalaman, karunungan sa mga bagay na ito, dakilang Ama, ipagkalubos sa akin ang kalaman, karunungan, dakilang Diyos. Upang iyong salita, dakilang Ama, maging isang pagpapalang spiritual sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng bagay na aking mga pagkakamalit, Panginoon. Nakikita mo ang aking mga gawa. Nakikita mo, Panginoon, ang aking mga daan, Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, sa lahat ng aking mga kahinaan, Panginoon. Ipagkaloob sa akin, Panginoon, ang katalinuhan, Panginoon, upang mabahagi ko ang salita, Panginoon, na maging isang kalakasan sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Lalo na, Panginoon, sa iyong mga anak, dakilang Diyos, na makinig na yung salita, Panginoon. Bigyan mo sila ng kaalaman, karunungan, Panginoon, upang maunawaan lang yung salita, Panginoon, na magbibigay kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon, at di amin na pamumuhay, dakilang Ama. Kaya salamat sa mga pagkataong ito, Panginoon, nihiling ko ang tagumpay at patnubay mo, dakilang Diyos. Kaya anumang balakid na kaaway, Panginoon, aming sinasaway sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Jesus' name. Kaya salamat sa iyo, mga pinupuri at pinakas sa mga Jesus. So, puri po ating dakilang Diyos. Ako rin po ay bumabati ng isang magandang umaga, no, sa ating mahal na pastor, ating pastor Monsignor, sa ating pastor Arnel, sa ating lahat. Ang mataas na pagbati po at paggalang sa ating Diyos na buhay na sa ating pinaglilingkuran sa mga oras na ito. So, mga kapatid, surprise talaga ako, mga kapatid. Akala ko nakaligtas na ako sa oras na ito, mga kapatid. Ngunit iba ang plano ng tao sa plano ng Diyos. Amen? Praise God, purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ito po ipaalala na lang po sa ating mga kapatid, sapagkat ang tao laging nakakalimot, mga kapatid, kaya kailangan paalalahanan, mga kapatid. Alam ko, lahat tayo, alam na natin ang katotohanan. Wala nang matago sa atin, mga kapatid. Isang bagay na lang po ang pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? Praise God. Ang ating mag-aralan ngayon, mga kapatid, ito po yung pag-ibig sa kapwa. Basahin mo natin sa ating extra verse sa Matthew 5:8, sinabi doon, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So kung ang puso natin, mga kapatid, marumi, hindi po natin makikita ang Diyos, mga kapatid. Kung ang puso natin, mga kapatid, hanggang ngayon, may hinanakit pa sa ating kapwa. Kung ang puso natin, mga kapatid, hindi pa natin pinatawad ang mga nagkasala sa atin, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, hindi po natin makikita ang Diyos. Walang kabuluhan ang ating pananampalataya, walang kabuluhan ang ating pagsunod sa Diyos kung ang ating puso, mga kapatid, marumi. Kailangan tayo'y naglilingkod, tayo isang mananampalataya sa Panginoon. Kailangan ang puso natin, mga kapatid, malinis. Kung sakali magdarating ang Panginoon bukas, o hindi man ngayon, o bawian man tayo ng buhay, handa na ba tayong humarap sa Panginoon, mga kapatid? Malinis na ba ang ating puso, mga kapatid? Kailangan sa isang mananampalataya, kailangan po malinis ang ating puso. Sapagkat sinabi, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, kung sinabi gano'n ng Panginoon, mga kapatid, kailangan po maging malinis ang ating puso. Sapagkat totoo po ang salita ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat sinabi sa 1:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, sapagkat ang salita mo'y katotohanan. So, ang salita ng Panginoon, mga kapatid, totoo at banal. Kailangan, mga kapatid, mamuhay po tayo na may kabanalan. Magiman sa ating buhay, hindi lang ganito, mga kapatid, sa loob ng simbahan, malinis ang ating puso. Magiman sa araw-araw na ating pamumuhay, mga kapatid, magiman sa ating buhay, mga kapatid. Kailangan makita ng Diyos ang ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. So, ang ating unang talata, mga kapatid, sa 1 Corinto 13:4-5 hanggang 6. Pakibasa daw. 1 Corinto 13, 4 hanggang 6. Praise the Lord. 4. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nanananghini. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. 5. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. 6. Hindi nagagalak sa kalikuan,
kundi nakikipaggalak sa katotohanan. Amen. Puro po ang salita ng Diyos. Ang pag-ibig, mga kapatid, hindi mayabang, hindi palalo, mga kapatid. Madaling sabihin ang pag-ibig, mga kapatid. Once na subukin tayo ng Panginoon sa mga bagay na ito, mga kapatid, masabi pala natin hindi madali. Subukin tayo ng Panginoon, mga kapatid, na kung hanggang saan ang ating pag-ibig sa ating kapwa, mga kapatid, hindi pala madali maglingkod sa Panginoon. Hindi pala madali magsumunod sa Panginoon, mga kapatid. Dahil alam niyo, mga kapatid, naranasan ko ang mga bagay na ito, mga kapatid. Sa ating pagsubok sa ating buhay, mga kapatid, halos malanta na ako sa ating pananampalataya, mga kapatid. Ngunit lagi kong iniiyakan ang ating mahal na Panginoon na, Panginoon, tulungan mo ako sa pananampalataya. Ayaw ko, mga kapatid, na mawalang kabuluhan ang aking pagsisikap, na mawalang kabuluhan ang aking paglilingkod, mga kapatid. Sapagkat hindi tayo magtatagumpay, mga kapatid, kung tayo po'y susuko sa ating pananampalataya. Kung sa akin lang, mga kapatid, gusto ko lang sana makinig sa salita ng Diyos. Sapagkat masarap makinig, mga kapatid. Hindi ko pinangarap na mangaral, hindi ko pinangarap, mga kapatid, na makaya sa salita ng Diyos. Ngunit, mga kapatid, kung ano man ang pagkagamit sa atin ng Panginoon, iba-iba man tayo ng katayuan. Sung leader ka man, gitarista ka man, kung ano man ang iyong katayuan sa buhay, mga kapatid. Kailangan po ipagpatuloy po natin yan. Kailangan po natin pagyamanin yan, mga kapatid, sapagkat yan po ay binigay sa iyo ng Panginoon. Sapagkat kung darating ang Panginoon, yan po ang sisingilin sa atin ng Panginoon. Kailangan habang malaya pa tayong gumawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon, gawin na po natin mga bagay na kalulugod sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang sarap po maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Ngunit mahirap sumunod, mga kapatid, sapagkat maraming pagsubok, sari-saring pagsubok ang ating daranasin, mga kapatid. Sapagkat ang ating mahal na Panginoon at ministeryo pa sa liputan ito, hindi basta-basta ang kanyang pinaghirapan, mga kapatid, ang kanyang pinagdaanan. So tayong tigasunod ng Panginoon, kailangan po natin sumunod ng mabuti sa ating mahal na Panginoon. Sinabi nga sa 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So kung iniibig natin ang Panginoon, susundin talaga natin ang kautusan ng ating mahal na Panginoon. Kaya po tayo ay tinuturuan sa salita ng Diyos, mga kapatid, upang tayo po ay mamuhay na naayon sa kalooban ng Panginoon. Para kung sakali man na dumating ang Panginoon, mga kapatid, handa tayong humarap sa hukuman ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Binigyan ng Panginoon ng tao, mga kapatid, ng pagkakataon na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat napakahirap, mga kapatid, ang isang tao, mga kapatid, na humiwalay sa Panginoon. Humiwalay sa kamay ng Diyos, mga kapatid. Patuloy tayo sa 1 Juan 4:16. Seven, mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. 16, at ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kaniya. Amen. Kailangan, mga kapatid, tayo isang mananampalataya, kailangan mag-ibigan, mga kapatid. Hindi na pag-ibig na gusto mo yung sistera, hindi po. Yung pag-ibig bilang isang mananampalataya, mga kapatid. Kailangan makita sa ating buhay, no? Sapagkat ang pag-ibig, mga kapatid, ito po'y pumapawi ng maraming kasalanan. Kung nakikita mo yung sister na hinirapan, kung nakikita mo yung sister na bibigatan, mga kapatid, kung may magagawa ka, tulungan mo, mga kapatid. Hindi yung tulong, mga kapatid, na mapagpaimbabaw, mga kapatid, na tinulungan ko siya o ganito, ipinagyabang mo, hindi, mga kapatid. Wala po yung point sa langit, mga kapatid. Kailangan tumulong kayong lihim, mga kapatid, na hindi nakikita niyo yung kapwa. Ikaw lang at ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Praise God. Purihin po ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Tinuturuan tayo ng Panginoon, no? Para sakaling darating ang Panginoon, mga kapatid, karapat dapat tayong humarap sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ganon po kabuti ang Panginoon. Hindi nais ng Panginoon na bawat isa sa atin ay maghiwalay sa pananampalataya. Bawat isa sa atin ay mapahamak. Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon. Habang nandito pa tayo sa libutan ito, mga kapatid, tinuturuan na tayo ng Panginoon na mamuhay na ayon sa kalooban niya, mga kapatid. Hindi lang tayo dito sa loob ng simbahan, mga kapatid, na
mabait. Kailangan mga kapatid sa araw-araw nating pamumuhay, maging man sa ating hanap buhay mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, minsan sa buhay ko, sa aking pamumuhay, minsan mahirap mga kapatid. Ngunit nagsisikap rin pa ako sa tulong ng Panginoon na kung paano ako sumunod at namuhay sa kabanalan sa kalooban ng Panginoon. Kaya ako lang at ang Panginoon mga kapatid na nakita sa aking buhay, nakita sa aking mga gawa. Kaya tayo mga kapatid, magpatuloy sa ating pananampalataya bilang isang mananampalataya sa Diyos. Patuloy tayo, maiksi lang ito mga kapatid. Sa Hebreo 13:16. 13:16. 16. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Amen. Puli po ang salita ng Diyos. Ano yun doon, sister? Pakiulit lang. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Ang paggawa ng mabuti mga kapatid, huwag po nating kalimutan mga kapatid, pati ang pag-abuloy mga kapatid, sapagkat yun po ang kinalulugdan ng Panginoon mga kapatid. Huwag po tayo magmaramot sa Panginoon mga kapatid, sapagkat lahat ng bagay sa Panginoon mga kapatid. Kaya kung anumang pinagpala man tayo ng Panginoon mga kapatid, malaya po tayong bumigay sa Panginoon mga kapatid. Kung anong meron sa atin mga kapatid, yung bukal sa iyong puso mga kapatid, magiman sa iyong pagtulong sa iyong kapwa. Kung nakita mo na hirapan ng iyong kapwa mga kapatid, malaya kong tumulong. Yung bukal sa iyong kalooban mga kapatid, yung masaya ka, yun po ang kinalulugdan ng Panginoon. Kailangan mga kapatid, habang buhay pa tayo, malaya tayong gumawa ng mabuti mga kapatid. Wala mang matuwid, wala kahit isa mga kapatid, pero wag po natin yung panindigan mga kapatid. Kailangan mga kapatid, gumawa tayo ng mabuti na maging kaya-aya sa harapan ng Panginoon. Para kung bumalik man ang Panginoon mga kapatid, no? Sigurado tayo mga kapatid sa ating pananampalataya na hindi masayang ating pagsisikap, hindi masayang ating pagsamba linggo-linggo mga kapatid. Kailangan patuloy tayong mamuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa Hebreo, 1 Corinto 13:2. At kung magkaroon ako ng kalooban na panghuhula at malaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat malipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Kahit mga kapatid, magaling ka mangaral, magaling ka umawit, magaling ka gumitara mga kapatid, kung wala kang pag-ibig sa iyong kapwa mga kapatid, walang kabuluhan ang ating pagsunod sa Panginoon. Amen? Kailangan mga kapatid, bilang isang mananampalataya, bilang isang sumusunod sa Panginoon, kailangan po may pag-ibig tayo sa ating kapwa. Ganun po ang gusto ng Panginoon. Kailangan mga kapatid, ipakita mo sa Diyos na kung paano mo inibig ang iyong kapwa mga kapatid. Hindi lang mga kapatid na, alam niyo mga kapatid, sa buhay ko, matindi talaga mga kapatid. Parang susuko talaga ako mga kapatid kasi sinubok ako ng Panginoon sa pag-ibig mga kapatid. Timuntikan kami ng bayaw ko mga kapatid. Halos bumigay na talaga ako mga kapatid, ngunit hindi talaga niloob ng Panginoon sapagkat kasama po natin ang Panginoon. Kapag anak tayo ng Panginoon mga kapatid, hindi nais ng Panginoon na mapahamak ka. Ihiwalay ka talaga ng Panginoon. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko ang Panginoon ng napakabuti ng Diyos sa aming buhay. Hindi niya kami pinabayaan sapagkat sari-saring pagsubok mga kapatid. Pero hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin makayanan. Yung sakto lang mga kapatid. Alam ko, iba-iba tayong pagsubok, iba-iba tayong pinagdaanan sa buhay. Mga kapatid, huwag lang po tayong sumuko at huwag po tayong humiwalay sa Panginoon. Patuloy lang tayong manalangin sa Panginoon. Sasamahan po tayo ng Diyos. Tayo pong lahat magtatagumpay mga kapatid kung tayo po ay magpatuloy sa pagsunod sa Diyos. Amen? Purihin po ang salita ng Diyos. Sa Roma mga kapatid, Roma 12:16 talon 20. Roma 12:16 talon 20.
17, mga kaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na mapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may pagpakumbaba. Huwag kayong mga panta sa inyong sariling mga haka. 20. Kaya't kung ang inyong kaaway ay nagutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa ng gayong mga bagay at ng apoy ng ay mga baga ng apoy ang ibubunto mo sa kanyang ulo. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Kailangan mga kapatid, magkaisa tayo mga kapatid. Hindi yung palalo ka, mayabang ka, sabihin mo, ganito, magaling ako. Hindi ganun mga kapatid. Kung nakita mo yung kaaway, nagbuto mga kapatid, pakainin mo. Ganun po mga kapatid. Ganun ang isang mananampalataya. Hindi na, sapakin ka sa kabila, sapakin mo rin sa kabila, hindi po ganun mga kapatid. Kailangan bilang isang mananampalataya, kailangan ipamumuhay talaga natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat kung ano pong sinalita ng Panginoon mga kapatid, mangyari at mangyayari po ito. Matagal man o sa madali mga kapatid, sabihin ko sa inyo, mangyayari at mangyayari po ito. Bilang isang mananampalataya mga kapatid, hinahamon po kayo sa salita ng Diyos mga kapatid. Panindigan po natin ang ating pagsunod sa Diyos. Sapagkat mga kapatid, katakot-takot mga kapatid, ang isang tao mga kapatid na mapahamak. No? Ganun po kabuti ang Diyos. Kaya tayo bilang isang mananampalataya, sundin na natin ang salita ng Panginoon. Kaya mapalad tayo mga kapatid sapagkat tayo ay tinuturuan ng salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa amin, mahirap na nangangaral sa salita ng Diyos. Dubling parusa mga kapatid kung hindi namin sundin ang mga bagay na ito. Dubling parusa. Kaya kung sa akin lang mga kapatid, gusto ko lang makinig sana. Gusto ko lang makinig sa salita ng Diyos. Sapagkat napakahirap mangaral mga kapatid. Napakahirap. Kasi ikaw ang tinitingnan ng mga tao. Kaya mga kapatid, tayo, ano man ang kalagayan mo sa buhay, members ka man, kailangan mga kapatid, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag po tayong sumuko. Patuloy tayo sa Mateo 25:35, talon 40. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y iyong pinakain. Ako'y nauhaw at inyo akong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. 40. At sasagot ang hari at sabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit na pinakamaliit na ito ay sa akin inyong ginawa. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Kung nakikita mo ang iyong kapatid, nagutom, nakita mo yung kapatid, walang-wala, pinakain mo mga kapatid o tinulungan mo, hindi po sa tao mo ginawa yun, kundi sa Diyos. Sa Panginoon mo ginawa yun mga kapatid. Lahat ng iyong ginawa mga kapatid, na gumawa ka ng mabuti sa Panginoon mga kapatid, darating at darating ang Panginoon mga kapatid, magugulat ka na lang na nagawa mo pala yun. Pagdating doon sa hukuman, na yung mga gawa mo mga kapatid, nakikita mo yan doon. Ipakikita yan sa iyo ng Diyos mga kapatid. Nakikita mo yung kapatid na hirapan, nagutom, walang-wala, tinulungan mo. No? Darating at darating ang panahon mga kapatid. Gagantimpalaan ka ng Diyos. Kaya ganun ang isang mananampalataya, ganun ang isang sumusunod sa Panginoon. Kaya malaya tayo mga kapatid na gumawa sa ating kapwa, tumulong sa ating kapwa mga kapatid. Hindi lang sa pagtulong mga kapatid na makagawa ka ng mabuti. Magiman sa linggo-linggo nating pagsimba mga kapatid, sa linggo-linggo nating pamumuhay bilang isang mananampalataya mga kapatid, magiman sa loob ng ating pamamahay mga kapatid, na gumawa tayo ng mabuti sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kailangan ganun ang isang mananampalataya. Sa ating huling talata, sa 1 Corinto 13:13. Datapwat, ngayong nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Nanatili mga kapatid.
Ang pag-ibig, no? Kailangan huwag mawala sa atin bilang isang mananampalataya ang pag-ibig. Ang pag-ibig, mga kapatid, yun po ang pinaka-dakila sa lahat, mga kapatid. Sinabi nga sa mga ngaral 12:13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Kailangan, mga kapatid, sundin natin ang kautusan ng Panginoon para po makamit natin ang buhay na walang hanggan. Alam ko lahat tayo gusto natin buhay na walang hanggan. Ayaw natin sa buhay ng kapahamakan. Kaya, mga kapatid, kailangan kung saan man kayo magkita ng sister nyo, hindi lang mabait ka sa loob ng simbahan. Kung saan kayo magkita ng brother nyo, kailangan. Kung ano ka sa simbahan, ganoon din sa labas, mga kapatid. Ganoon ang isang tunay na mananampalataya. Para makita tayo sa hindi na mananampalataya, ganun palang naglilingkod sa Panginoon, ang bait nila. O ganun, mga kapatid. Hindi man tayo nakikita ng ating pastor, hindi man tayo nakikita ng ating mga brother, ngunit ang Diyos, mga kapatid, nakikita po tayo, mga kapatid. Diba? Lahat tayo nakikita ng Diyos, lahat ng ating mga gawa. Mabuti man ito, masama, lahat, mga kapatid, nakarecord yan sa harapan ng Panginoon. Ganun po kabuti ang ating dakilang Diyos. So sana, sa salita ng Diyos ay nagkaroon po tayo ng kalakasan sa bawat isa sa atin. No? Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Nakakabuti po ng Diyos. Awitan natin ang ating dakilang Diyos ng isang awit. At ibigay po ang pag-awit sa ating Sister Pia. At bago tayo umawit, mga kapatid, at tayo muna ay lahat ay manalangin. No? Sinabi sa banal na kasulatan, 1, 2, 3 nakatipon sa kanyang pangalan, naroon ang Diyos sa ating kalagitnaan. Hindi lang tayo isa, hindi lang tayo dalawa, mga kapatid, kundi marami tayo, mga kapatid. Ito ang oras, mga kapatid, kung paano tayo magpakumbaba sa Diyos. Ito ang oras, mga kapatid, na nais ng Diyos ipadama sa atin ang kanyang pag-ibig, mga kapatid. So tayong lahat, mga kapatid, ay manalangin. O dakilang Diyos, lubos ka namin tinataas, Panginoon, pinupuri at pinaparangalan sa mga pagkakataon ito. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, ibuhos mo ang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon, na madama namin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Alam ko, dakilang Diyos, napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, na ipagkaloob mo sa amin ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hinihiling namin sa mga oras na ito, Panginoon. Palakasin mo ang iyong mga anak, Panginoon. Palakasin mo ang bawat isa, Panginoon, upang lalabas kami sa bahay dalalingan, Panginoon. Napadama namin ang iyong pag-ibig. Salamat sa iyo, Panginoon. At tayong lahat, mga kapatid, ay umawit, mga kapatid, at ibigay ko pag-awit sa ating Sister Pia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen.
sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong patnubay. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na patuloy mo kami pagtibayin sa bawat isa, Panginoon. Saan man kami naroon, saan man kami kumaroon, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Patuloy mo palakasin ang aming pananampalataya, Panginoon, na iyong salita, Panginoon, patuloy mo iukit sa aming mga puso, Panginoon, na habang kami nabubuhay, na ito'y aming may pamumuhay, dakilang Ama. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pamumuhay bilang sa pananampalataya. Patatagin mo, Panginoon, ang bawat isang dakilang Ama. Huwag mo kami iiwan, dakilang. Nakikita mo ang iyong mga himay. Nakikita mo, Panginoon, ang aming mga pagkukulang at nakikita mo ang aming mga kahinaan, Panginoon. Tangi ikaw lamang ang aming kalakasan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming kagalakan sa aming buhay, Panginoon. Hindi namin magagawa mga bagay dito, dakilang Diyos mo, wala ka sa iyo. Kaya mahiniling ko sa iyo, Panginoon, tulungan mo ang iyong mga anak, dakilang paano lumaban sa mundo ito, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, na pagkabuti mo sa iyong mga buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapagin. Puno ng awa at puno ng pagmamahal, dakilang Diyos. Kaya salamat sa iyo, dakilang Diyos. Salamat sa mga napakabuti mo sa aming buhay, dakilang Diyos. Oh, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Nakikita mo ang aking buhay. Nakikita mo ba ang aking mga kahinaan? Nakikita mo ang aking mga pagkukulang. Alam mo na yung dapat yung lahat ng bagay na kailangan naman magbalik ko sa iyong karyanan. Nararapat na lang ang taas na ilang Diyos sa iyong karyanan. Kaya salamat sa iyo na kinong sa iyong kabulihan, karangalan at pagluwal natin. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen. 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 God bless you, Brother Mark G, sa pagdala ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang Diyos na kung paano po tayo ay tinuturuan, pinalalahanan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. At tayo po ay narito na mga naman sa pagkakaloob patungkol po doon sa bangka na kulang pa natin. Yung may bukal sa puso na masaya, may kagalakan mga minamahal sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Nasa mahigit 20,000 pa mga minamahal yung kulang sa bangka mga minamahal ko mga kapatid. Mayroon pong tao na nag-abuno, kaya doon po natin uhulog-hulugan mga minamahal. Pagtulungan natin na sa marami po tayo mga minamahal, pagsama-sama, kaya-kaya mga kapatid. Purihin pa ang Diyos at binibig po ang awit sa kaloob sa ating Sister Kilay sa kanya po awit sa pagbibigay ng mahal.
Bisyo, Sister Kilay, sa pagdala ng awiting makalangit. Hallelujah. At bilhin po ang panalangin sa mga kaloob sa ating Perchery. Praise the Lord, hallelujah, dakilang Diyos ang Panginoon. Salamat Panginoon sa mga pagpapala na binibigay mo sa amin. Salamat Panginoon sa bahaging ito na financial na binibigay para sa gawain po Panginoon. Ang bangkang ito Panginoon ay magamit sa iyong ministry to expand your kingdom. Panginoon, wala po kami mag-contribute na sa bawat isa sa amin. Ngunit ang bangkang ito ay magamit na yung mga disciples to preach the gospel in every island, lalo-lalo na sa Piligid, sa Lamod, at pati na sa Harsi, Panginoon, sa anumang sulok ng Palawan na mapuntahan upang magamit namin ang bangkang ito sa iyong ministry, Panginoon, na sa iyong kamay nakasalalay ang aming mga gawain, Panginoon, sa pamagitan ng bangkang ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa na bibigay kahit nasa wala, Panginoon, na patuloy kami magsuporta sa iyong ministry to expand your kingdom sa anumang sulok ng Palawan, Panginoon. At salamat, Panginoon, at aking binabalik ang iyong kadakilaan, pagpapala at mga kapangyarihan sa iyong dakilang pangalan lamang. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Malakpak po sa ating mga Panginoon po Diyos. Hallelujah. At Bisyo, Perchery sa panalangin. At tayo darako na sa paalala. Sunod na linggo ang ating soul leader, ating sister Kilay. Siya na po ang susunod. Tapos yung mensahe, ating Pastor Arnel, kung hindi magdating si Brother Dong, si Pastor Arnel. Praise God. May paalala pa? Kuha na po mga kapatid, tayo narito na sa pansamantalang pagtatapos. Binibig ko po ang isang awit at closing prayer kasama ng ating pagkain sa ating Pastor Arnel Buso sa kanilang pagkataon. Tumayo tayo lahat mga kapatid, tayo umawit sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Salamat sa iyo.
naming napakinggan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming magagamit sa araw-araw na aming pamumuhay bilang isang mananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalakan, kagalakan ng bawat isa, kalakasan, Panginoon. Maging sa mga kapatid namin, Panginoon, hindi namin nakapiling, Panginoon, nakadaupang para sa araw ng dalangin namin. Susunod talaga yung dalhin ng Diyos upang kami sama-sama na purihin ka, pasalamatan, itaas ang iyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, anuman ang kalagayan ng aming mga puso, Panginoon, yung aming espiritu, maging kalungkutan man, kakulangan man, pananabik sa iyo, Panginoon, yung ibigay sa amin, Panginoon, sapat. Tunan mo ang aming puso, Panginoon, ng salita, upang kami ay patuloy na mamuhay habang kami naghihintay sa iyo, magpanagumpay na mananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, maging sa lingkod mo, Diyos, patuloy mo, Senyor, Panginoon, na iyong ingatan naman, Panginoon, ang kanyang sitwasyon, ng kanyang buhay, mga pangangailangan niya, sakit, Panginoon, na yung pagalingin, Panginoon, sa bawat isa sa aming, Panginoon, tulungan mo, ibigis mo ang laman ng aming puso, Panginoon, upang ikaw ang luwalingtingin, Panginoon, ng lahat ng iyong mga anak. Salamat sa iyong biyaya, pagmamahal, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat po noon, magpakailan, mandalangin din namin, O Diyos, yung aming pagsasaluan, Panginoon, yung baspasan, magbigay ng kalakasan, kalusugan. Pagpalain mo, nag-prepare na ito, Panginoon, gamitin sa iyong mga gawain. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi na Amen. Palakpakan natin ang Diyos at magpapamayad tayo sa Panginoon. Hallelujah.